Pagkalapit ko sa tapat ng kanilang bahay ay nakabukas na ang gate. Naroon ang isang kulay green na van. Nakita naman ako agad ni Aling Carmela. "Oh, Regan, halika na rito, pumasok ka na. Nakaready na rin naman kami. Yung driver na inarkila namin ay pinag-iisipan pa kung tutuloy sa usapan ngayon dahil nag-inom daw kagabi at masakit ng ulo sa hangover." Paliwanag pa ni Aling Carmela. Noong lingunin ko naman si Chelsea ay naroon nakaupo sa may gilid at tila naiiyak na. Kaya nilapitan ko na kagad. "Uy, anong nangyari sa'yo? Bakit wala ka na sa mood dyan?" Sabi niya naman. "Yung driver kasi, alam na ngayon ng outing, nag-inom pa kagabi. Baka hindi matuloy yung outing na to dahil walang driver." Sabi ko naman, dito na lang tayo sa bahay niyo. May malaki naman kayong planggana dyan. Lagyan na lang natin ng tubig. Kahit 4 na planggana para tag-iisa tayo ng mapagbababaran." Sumimangot naman siya lalo. "Nakakainis ka naman, Regan eh. Nagpapatawa ka pa eh. Nai-stress na nga ako. Nakakahiya rin sa'yo. In-invite kita tapos hindi naman pala matutuloy." Tumayo ako tapos muli akong lumapit kay Aling Carmela. Tapos sabi ko, "Aling Carmela, ano po, negative po ba talaga yung driver nyo?" "Oo, Regan eh." Sabi ko naman, "Gusto nyo po ba na ako na lang po yung mag-drive? Ituro nyo na lang po sa akin ang daan dahil hindi ko po alam kung saan yun." "Ah, talaga? Marunong ka bang mag-drive?" Inilabas ko naman ang aking lisensya at ibinigay sa kanya. Opo, sumasideline din po ako paminsan-minsan ng pagdadrive sa probinsya. At kapag umaalis kami ni Tita Gwen, ako po ang nagdadrive ng sasakyan niya." Bigla namang umaliwalas ang mukha ng ginang. "Oh anak, isakay mo na yung ibang pagkain. Marunong pala mag-drive itong si Regan. Siya na ang magdadrive, ituro na lang natin ang daan papunta roon." "Talaga, Regan? Yay!" Masayang wika pa ni Chelsea na tila naiiyak. Tapos lumabas naman iyong isang magandang babae. Siguro mga nasa 30 plus na siya. Pero maputi at maganda. Sabi niya naman agad sa akin, "Hi Regan, ako si Margaret, tita ni Chelsea. Madalas kanyang maikwento sa akin at nakikita rin kita kapag umaalis kayo para mag-jogging. Pero sa tingin ko hindi mo ako nakikita kapag nasa loob ako ng tindahan. Medyo madilim kasi sa loob. Mahirap maaninagan kapag sa labas nakatayo." Opo, ngayon nga lang po kita nakita. Nice meeting you, Margaret." Sabi naman ni Chelsea noong dumaan. Tita, may hahakutin pa po roon. Bitawan mo na muna yung kamay ni Regan." Ito naman, nagpapakilala lang yung tao. Selos ka naman agad. "Sige Regan, papasok muna ako." Wika noong dalaga at muling pumasok ng bahay. Ako naman ay sumakay na sa van at tiningnan ang mga dapat i-check bago umalis. Naka-full tank naman ang diesel noon, kaya walang problema kahit malayo ang biyahe. At mukhang hindi rin basta-basta susuko sa malayo ang biyahe dahil wala pa raw iyong 1 taon mula nang bili nila at ginagamit lang nila iyon sa mga outing kapag may lakad. Noong makumpleto na ang mga dadalhin ay nagsiksakay na silang lahat at umalis na nga kami. Ilang oras din kaming bumiyahe bago kami nakarating sa private resort na kanilang pinareserve. Habang nasa biyahe ay hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ni Chelsea. Halatang masayang masaya ito. Noong makarating kami sa resort ay tulong-tulong na kami sa pagdidiskarga ng mga pagkain. Tapos noong mailatag na lahat ay sabi ni Aling Carmela, "Tara na muna, kumain na tayo rito." Sabi ko naman, "Naku, busog pa po ako. Nag-almusal po kasi ako ng marami sa bahay bago umalis." Ganun ba? Mag-dessert ka na lang muna. May dala rin kaming buko salad. Eto, kumuha ka na lang. Kakain muna kami dahil hindi pa kami nag-almusal. Salamat talaga Regan ha. At ipinag-drive mo kami.
Dahil kung hindi ay baka hindi na natuloy ang lakad na ito. Maghapon na lang iiyak itong si Chelsea. Naku, wala po yun, Aling Carmela. Nakakaya nga po dahil in-invite niyo ako kahit hindi niyo naman po ako gaano pa kakilala. Sabi naman ni Aling Carmela, Hindi kilala. Araw-araw kayong magkasama ng anak ko na nagja-jogging at magkatabi pa ang bahay natin. Yun ba ang hindi magkakilala? Hindi pa po masyadong matagal na kilala. ano ka ba? Okay nga lang iyon. Unang-una, mukhang mabait ka naman. Tsaka pamangkin ka ni Gwyneth. Kilala namin si Gwyneth na mabait at magiliw sa mga kapitbahay. Kaya kasama ka na rin sa pinagkakatiwalaan namin. Salamat po. Maiksing sagot ko pa tapos tumayo na ako. At kumuha na noong may kalakihang plastic cups at pinuno ko ng buko salad. Tsaka ako naupo malapit sa swimming pool. Totoo nga ang sabi nila na mainit ang tubig ng swimming pool. First time ko kasi makakita ng ganon. Dahan-dahan lang akong kumakain habang nakasandal sa pool bench ng nakapahiga. Nagmuni-muni ako sa mga nangyari magmula noong dumating ako sa bahay ni tita. Sobrang maaksyon ng mga kaganapan. Parang ako ang center of attraction ng grupo nila Tita Gwen. Kung sa panlabas nilang anyo ay lahat sila ay strikto at kagalang-galang. Pero kapag kasama nila ako sa isang private na lugar, ay wala silang pakialam na ilabas ang kanilang tunay na kulo at pagiging makulit. Makalipas ang mahigit 10 minuto ng aking pagmuni-muni, ay nakita kong papalapit na sa akin si Chelsea. Tapos umupo sa bench na kinauupuan ko. Regan, urong ka ron para makaupo ako ng maayos. Sabi ko naman. 10 ang bench na narito at dito mo pa talaga natripan makipagsiksikan sa akin. Oo, gusto kitang katabi. Tsaka ang bango mo na kagad, umaga pa lang. Kami kasi hindi pa naliligo. Bakit nga ba naligo ka na agad Swimming nga ang pupuntahan mo. Siyempre may makakasama akong magandang dalaga. Tapos mag-aamoy laway pa ako na sasama sa inyo. Tapos ako pala magdadrive, mas lalo niyo akong maaamoy dahil nasa unahan ako. Noong lingunin ko siya ay nakita kong malawak na ang ngiti niya. Namumula at kinikilig. Ano na namang nangyayari sa'yo? Para kang naiihi. Sabi niya naman. Talaga? Nagagandahan ka sa akin? Oo naman. Kinikilig ako. Uwi ka niya tapos namumula pa rin ang pisngi. Sabi ko naman. Doon ka na sa kabilang bench Baka mapatingin si mama mo rito kung ano pang isipin sa akin. Sabit na nga lang ako rito. Ako pang gagawa ng issue. Sabi niya naman. Ha? Sabit? Paano ka naging sabit? Kung wala ka nga hindi ito matutuloy dahil wala kaming driver. Kahit na sabit pa rin ako dahil inimbita mo lang akong... Ala siya, slow. Ang sabit ay yung hindi imbitado na sumama. Ikaw, special request kita. Kaya ibig sabihin, ikaw ang special guest ng birthday ko. Kaya hindi ka sabit, no? Okay, salamat pala. Sabi niya naman, Regan, 19 years old na ako. Pwede na ako mag-boyfriend. Ganun ba? Congrats Sabi niya naman. Ay, nagpapakamanhid na naman siya. Ngumiti lang ako at hindi na nagsalita. Ilang saglit pa ay nakita kong papalapit na sa amin si Margaret. Nakatupis na swimsuit. Nagulat ako dahil mas maputi pala siya sa katawan. At napaka-perpekto ng hubog. At gifted iyon. Hindi kasi mahalata noong una dahil nakamaluwang na duster siya at kulay floral brown pa. Kaya mahirap talagang i-analyze ang totoong size niya. Pero sa pagkakataong iyon ay nakapanligo na ang suot niya at para siyang si Ellen Adarna na naglalakad sa gilid ng swimming pool. Natulala ako at hindi na nakaimik.
Noong makalapit sa amin ay sabi niya, "Bihis ka na ng pandigo, Regan. Swimming na tayo. Ikaw rin, Chelsea." Sabi ko naman, "Oo, sige, mamaya konti. Hindi ko pa ubos ang salad ko eh." "Okay." Malambing na sagot niya na may matamis na ngiti sabay lumangoy na sa swimming pool. Hindi talaga ako makapaniwala sa aking nakikita. Nagulat na lang ako noong kurutin ako ni Chelsea. "Uy, Regan, ako ang kaharap mo pero ang mata mo ay na kay Tita Margaret." Sabi ko naman, "Ang galing niya kasing lumangoy." "Oo, dahil sa probinsya siya lumaki at sa tabing dagat sila nakatira ng asawa niyang namatay na. Kaya magaling siyang lumangoy." Wika niya na halatang pinapa-discourage ako kay Margaret. "Regan, kung papapiliin ka, sinong pipiliin mo? Yung dalaga na wala pang karanasan o yung byuda na sa asawa na marami ng karanasan?" Sabi ko naman, "Pipiliin kong mag-CR na kaagad dahil kumukulo na yung tiyan ko. Nalamigan yata ako sa kinain kong salad. Maiwan muna kita dyan ah." Sagot ko pa, sabay tayo. Hala siya, iniwan na ako. Reklamo niya tapos tuloy-tuloy na ako sa CR. Pero hindi totoong masakit ang tiyan ko. Palusot ko lang yun para maiwasan ang tanong niya. Medyo tinagalan ko na rin sa banyo para hindi obvious ang palusot ko. Noong pagkalabas ko ay sabi sa akin ni Aling Carmela, "Regan, may 5 kwarto sa ikalawang palapag ng bahay na ito ha. Since 4 lang naman tayo, edi tagi-isa na tayong kwarto. Pumili ka na lang ng kwarto mo roon. Doon mo na rin ilagay ang bag mo. Tapos magbihis ka na rin para makaligo ka na." "Okay po, Aling Carmela. Salamat po." Kinuha ko na ang bag ko at umakyat na sa ikalawang palapag ng bahay. Napansin kong may tao sa gitnang kwarto. Malamang ay naroon na si Chelsea dahil wala na siya sa gilid ng pool noong lumabas ako ng CR. Doon na ako pumasok sa pinakagilid ng kwarto. Mula roon ay makikita sa ibaba ang swimming pool. Nakita kong patuloy pa rin naliligo si Margaret. Nag-backstroke siya sa paglangoy. Napakaputi niya talaga, lalo at nasisikatan na siya ng araw. Kaya naman, saglit pa akong nanatili roon na nakatitig sa kanya. Naisip kong kung sakaling gumawa siya ng hakbang sa kinagabihan, ay hindi ako magdadalawang isip na patulan siya. Lalo at dati na rin naman siyang may asawa, kaya ibig sabihin, hindi magiging mahirap para sa amin pareho. Nakaramdam tuloy ako ng pag-iinit sa katawan sa aking mga naiisip. Kaya naman, agad na akong nagtanggal ng damit para magpalit ng sando at shorts na panligo. Kakatanggal ko pa lang ng t-shirt nang may kumatok na sa pintuan ng kwarto ko. Agad ko naman iyong nabuksan dahil naroon lang naman ako sa malapit sa pintuan. "Regan, nagbibihis ka na ng panligo?" "Oo, para makaligo na." Okay, sige, hintayin na kita." Wika niya sabay pasok. Sabi ko naman, "Bakit dito ka sa loob maghihintay?" Bigla naman siyang lumapit sa akin. Malapit na malapit kaya napaatras ako hanggang sa mapadikit na ako sa dingding. "Regan, kung sakali bang humiling ako ng birthday gift, ay pagbibigyan mo ko?" Sabi ko naman. "Ano bang ginagawa mo, Chelsea? Papakit na si mama mo. Baka maabutan ka rito sa kwarto ko. Ano pang isipin nun?" Ano naman, lalaki ka, babae ako, at pareho na tayong nasa tamang edad para sa mga mature na bagay, kaya walang masama roon. Tsaka single ka rin naman, diba? Di walang magiging problema kahit ano pang makita ni mama. "Ano ka ba? Hindi ganun. Sige na, bumaba ka na. Susunod na lang ako. Magbibihis muna ako." "Basta maniningil ako ng regalo mamayang gabi ah." Wika niya na may kakaibang ngiti.
Tapos lumabas na ng kwarto ko. Kinabahan ako sa ginawa ni Chelsea. Baka ako pa ang mapasama kapag nahuli kami ng mama niya. Dali-dali na nga ako nagbihis at bumaba na rin. Pagkarating ko roon ay nakita kong naroon na sa swimming pool si Chelsea. Kaya nagtungo muna ako sa outdoor shower para mabanlawan muna ang katawan. Tsaka ako lumusong sa swimming pool. Patuloy sa paglangoy, pabalik-balik ang dalawa. Kaya lumangoy na rin ako. Matapos ng 4 na pabalik-balik ay nagbabad na lang ako sa may kanto ng swimming pool. Ilang saglit pa ay lumusong na rin si Aling Carmela. At noong mapagod rin siya sa paglalangoy, ay doon na siya tumambay malapit sa akin. Inabot kami ng 11:00 bago kami umahon. Tapos tsaka na ako kumain ng kanin. At yung mga dala nilang ulam na inihaw na tilapia at bangus. Meron din silang nilutong tahong na may cheese ang ibabaw. Baked tahong daw ang tawag roon. Maging sila ay kumain na rin, pero pansit at barbecue lang. Tapos naglabas ng alak si Aling Carmela. Regan, umiinom ka ba? Opo. Eh di tamang-tama, may katulong kami rito ni Margaret. 2 long neck pa naman ang dala namin. Tapos si Chelsea ay Tanduay ice at beer lang ang kanya. Ano, simulan na natin? Sige po, pero tapusin ko lang po muna tong pagkain ko. Okay, sige. Umupo si Margaret sa tabi ko. Tapos namili na ng mga kanta. Tsaka siya tumayo at pinindot sa video okay box. Nagsimula na siyang kumanta. Grabe ang lamig ng boses niya at nakaka-relax. Pero kapag bumibirit ay powerful voice din talaga. Nakita siguro ni Chelsea na nabibilib ako sa talento ni Margaret sa pagkanta, kaya namili rin iyon ng mga matataas na kanta at bumirit din. Tuloy-tuloy ang aming inuman at kantahan. Noong bandang 3:00 ng hapon ay nagpaalam si Aling Carmela na aakyat muna sa kwarto niya. Iidlip raw muna dahil inaantok siya. Noong wala na si Aling Carmela ay sabi ni Margaret kay Chelsea, Chelsea, kasama na natin ang crush mo. Nasa Tanduay Ice ka pa rin. Tumikim ka na ng hard ha? 19 ka na diba? Huwag mong sabihin hanggang Diyos ka pa rin. Oo, sige. Matapang na sagot pa ni Chelsea, sabay tanggap noong shot glass na pinuno ni Margaret ng emperador. Naisip ko na dati tipsy si Chelsea tapos pinatagay pa ng hard. Siguradong marami na ang 5 shots ay iiwanan na ito ng kanyang malay. Hindi ako nagkamali dahil tapos lang noong ika-4 na shots ay miga na si Chelsea sa plastic na sofa. Tapos nakatulog na. Nakita ko naman na nakangiti si Margaret. Tapos sabi niya, di wala nang istorbo sa atin. Sabi ko naman, anong ibig mong sabihin? Naku Regan, kanina ko pa nakikita kung nasa nakatitig ang mga mata mo. Ano, gusto mong makapasyal sa mga bagay na kanina mo pa tinitingnan? Sabi ko naman, kung papaintulultan ako ng may-ari. Gumiti siya ng matamis at tumayo sabay hila sa akin. Umakyat kami sa 2nd palapag ng bahay at tumaretso sa kwarto niya. Pagkarating roon ay agad nang naganap ang pareho naming nais na at noong makatapos ay sinabi niyang mauna na raw muna akong bumaba dahil tatantyahin niya pa ang kanyang sarili. Sa tingin niya ay kailangan niya raw ng 1 oras para magpahinga. Mukhang hindi niya raw kakayanin na makapaglakad agad. Kaya nauna na akong bumaba at ipinagpatuloy ang pagbi-video okay. Pero hindi na ako uminom ng alak. Kumuha na lang ako ng salad at iyon ang pinagkaabalahan kong kainin habang nagbi-video okay ako. Makalipas ang kalahating oras ay muling bumaba si Aling Carmela. Nasaan na si Margaret?
Tanong niya pa. Umakyat po muna, inaantok rin daw. Nalasing na po yata. Ganun ba? Mukhang nalasing na rin si Chelsea Nakatulog na sa sofa. Oo nga po. Nakita kong nagtimpla na ng kape si Aling Carmela. Tapos doon na siya umupo sa gilid ng pool habang nasa tubig ang mga binte. Noong magsawa ako sa kakakanta ay itinigil ko na muna pero naglagay pa rin ako ng mga kanta para meron kaming background music. Tapos tinahandahan kong ligpitin ang mga plato at hinugasan na rin. Kinagabihan noon ay masarap ang hapunan namin. May dala kasing paksiw na tuna si Aling Carmela. May dalang mga rekado at talbos ng kamote rin siyang dala. Kaya sinabawang tuna na may talbos ng kamote ang ulam namin. Napakasarap sa pakiramdam noong gano'n na hinihigop ng mainit na sabaw ng isda matapos ang mahabang inuman. Si Chelsea naman ay tulala pa, parang galing sa war shock, hindi umiimik at nakatitig lang sa isang bahagi. Ang sabi niya ay napakasakit raw ng ulo niya at umiikot pa rin ang pakiramdam sa hilom. Biniro ko naman na inumin niya na ang Bonamine tablet dahil naalala ko na binilan ako noon ni tita panlaban raw sa hilom. Binuto naman ako ng candy na nasa harapan niya dahil para raw iyon sa hilo sa biyahe, hindi hilo sa alak. Humagalpak naman ng tawa sina Aling Carmela at Margaret kaya mas lalo pang naasar si Chelsea. Napapansin ko pa rin ang pasimpleng pangngiwi ng mukha ni Margaret na halatang may iniindang sakit pero tinitiis lang. Muli pa kaming nag-inuman ni Aling Carmela at Margaret noong matapos kumain pero beer na lang. Si Chelsea naman ay umakyat na sa kwarto niya dahil sobrang sakit raw talaga ng ulo niya. Kaya itutulog niya na lang ng maaga. Nag-inuman pa nga kami hanggang sa sumapit ang 10:00 at noong mag 10:00 na ay pinatay na namin ang video cam tapos nagtulong-tulong na kami sa paglilinis. At noong maglinis na sa baba ay tsaka na kami nagsipasok sa kanya-kanya naming kwarto. Naka-on lang ang ilaw sa kwarto ko habang nagmumuni-muni nang marinig kong may mahinang kumatok. Noong buksan ko ay si Margaret. Oh, Margaret, bakit? Anong kailangan mo? Ano pa ba? Di alam mo na yun. Nalibago ako sa ginawa natin kanina pero gusto ko pa. Pwede mo ba akong pagbigyan ulit? Pero dapat malinaw sa'yo yung sinabi ko. Bawal pa akong magkaroon ng relasyon o commitment. Yun ang kasunduan ng pagpapaaral sa akin ni tita. Kaya walang ibig sabihin to. Oo, alam ko na yun. Ayoko rin naman magka-love life. Ayoko nang mabigo, no? Kaya ganito lang ang gusto ko. Wika niya tapos agad nang sinimulan ang trabahong kanyang sinadya. Noong matapos ay pareho kaming nakatulog. Nagising na lang ako noong 4:00 na ng madaling araw dahil naiihi ako. Nakita kong katabi ko pa rin si Margaret kaya sabi ko sa kanya, Uy, Margaret, umalik ka na sa kwarto mo. Hindi pwedeng malaman nila, Aling Carmela, na dito ka natulog sa akin. Oo na, tatayo na. Pakitulungan naman akong tumayo. Okay, sige. Sagot ko pa at inalalayan na siya papatayo. Agad na rin siyang pumasok sa kanyang kwarto. Ako naman ay lumabas muna dahil walang CR sa loob ng kwarto ko. Tapos tsaka na ako muling bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, naramdaman ko na lang na may tumabi sa akin. Tapos hinimas-himas ng mahina ang mukha ko. Noong imulat ko ang aking mga mata ay si Chelsea ang naroon. Oh, Chelsea, ginagawa mo rito? Di pinagmamasdan ka habang tulog. Ang cute mong tingnan Para kang baby. Napakaamo ng mukha mo. Sabi ko naman. Ano, nakita mo na rin ang pagtulo ng laway ko? Wala ka namang laway
Agad na akong bumangon at bumaba dahil baka mahuli pa kami ni Aling Carmela. Pagkarating sa baba ay sabi ni Aling Carmela, "Oh, laan ko. Inistorbo ka ni Chelsea kaya ka nagising." Medyo po. Wika ko pa. Tumawa lang si Aling Carmela. Tapos ipinagtimpla na ako ng kape. Noong matapos kami mag-almusal ay muli pa kaming nag-swimming bago umuwi ng mga 11:00. Pagkarating namin sa bahay nila ay ipinasok ko na lang ang van sa loob. Tapos nagpaalam na ako na uuwi na. Inaantok pa rin kasi ako. Pinadalhan naman nila ako ng kalderetang baka, isang Tupperware, pero hindi iyon tira sa baon namin. Naroon iyon sa ref sa kanilang bahay. Para daw talaga iyon sa amin. Kaso dahil aalis nga kami, kaya hindi na muna nila ibinigay. Nagpasalamat ako sa kanilang tatlo, lalo na kay Chelsea, dahil sa pag-invite niya sa akin. Pero makikitang mas matamis ang ngiti ni Margaret habang nagpapaalam ako. Pagkarating sa bahay ay inilagay ko lang din ulit ang isang Tupperware na kaldereta sa freezer. Mamaya ko na ipapainit kapag parating na si Tita Gwen para may masarap kaming ulam sa hapunan. Noong okay na ang lahat ay pumasok na ako sa kwarto ko at natulog. 3:00 na rin noon ng hapon, kaya sakto lang kung gigising ako ng 7:00. Tapos may 1 oras pa ako para maganda ng pagkain. Dahil 9:00 pa ang kadalasang uwi ni Tita Gwen kapag nag-overtime siya. Ayun my loves, awat muna tayo ha. Mahaba ang kwentong ito ni Sir Regan. Siguro aabot ng mahigit sa 10 parts. Pero huwag kayong mag-alala. Mas mabilis ang pag-upload ko rito dahil short series lang naman ito. Salamat sa pakikinig my loves ha. Abang-abang lang po sa kasunod nito. Ingat ka palagi my loves. Take care and bye-bye.